Di ado nga, ibiligutan di ado nga struggles ti panagbiag. Ugit kita mi ti imam nga naayat. Nakita mi napadasan mi ti ayat at ita presensya maapugad. Adda panakapata palagan ti presensya maapugad adda ti talged adda inanama adda rago. So nga awan kasayatan nga lugar mo di ito'y kan iti panagmemay sa amin. Kaya may nga maranasan aglangoy kahit nga maranasan iti umay iti presensya ako. Kahit han ko mga babae nang naging puso mi mapnek ko kami kay rigid level ka rigid ni apo nga mapnek. Amen. Ikaw kaputa dati kanta nga ko na nga if you draw nigh to him, he will draw nigh to you. So kasano kami nga desire nga masigit ka nakarga kapay. Apo itiklarami di balegi. Amen. Dahito apo nga panagkararagad malagig nila yung hindi nakadwami. So da nga nga nakadwa itata. Inayon mi ida iti kararag. Kaputang mo mi nga ti kararag kad baliktadin na ti sitwasyon. So sino man dagitay agsagabay itata iti ladingit makariribukan itid mo kaditi tal na kadakwada. Sa sino man apot agsagabay iti sakit kanyaman nga klase ti physical affliction. May kami ako babae di ginaberto dadara ni Apo mi nga Jesus so managayo sige Kalbaryo tap na mideklarami ti panakaagas special mention Apo ni Pastor Daniel de adin nga pastor ito nga at sagsagabay ti physical affliction itatang agdama kada kita ni Imam Apo ije sarili mi nga panangkita sa ije level ken kalagayan ken kinalaing ti doktor mabalin nga awan at patinggay ti amuda may ti panakaagas iti treatment Apo nyem kumay kami kan kaputa sika tinaggibaga nga iti imposible iti posible iti tao ang amin nga banbanag mabalin wenno posible kan ka kumay kami ti pamati kini deklarami ti Pastor Daniel at ikaw atin mi Apo isuna babae ni pamati kanagtama. The name of Jesus. Tinagan na Jesus sa taga Nazaret. Dahil tinanagan ka at the bertud na. Dahil tinanagan ka itong mangeg ti sakit ang pigirger ka tumadayo. In the name of Jesus. Amen nga dahil tinanagan Jesus. Amen nga tumay agparintunay. Dahil tinanagan ni Jesus. Amen nga dila ideklarada. Di panakabalin ni Jesus. Amin nga problema agparintumen. Amin nga sakit agparintumen. Tinagan ni Jesus. Uray na kita amin nga may nagana ni tapta, gagayem, kakapsa, uray sa sino man. Apo nga agmadamang agsagsagabay ti kanya man nga klase ti affliction. Ang problema karkararag may pagibiti finances. Apo si kakadi agbaling nga solusyon sa dakwada. Alawan na po tatapay lang ideklarami nga nangabak kami tagdaka beside me. We won the victory because you are in our side. Dahil ramidin mi nga meeting up apagad han mi nga i-impress ti tao no ramidin mi dahil apo as our duty in obedience hapo kan ka ken amumi nga may ayo ka itunta kami ket obedient people na kami anak mo managtulnog Apo. Nakalawen Apo again magawat mi kumatipusom Apo. Tapnon day tating ka pangigapuan nga luktan met ti ruwang ang bilang langit kading kay buyat dagiti nga parabor. So I will declare amin nga desire, amin nga wishes, amin nga goals Apo itatanga tatapay laing kat mamit da amin maiyeg da amin ura iti live streaming pinagdama po ideklara amin nga adu ti mabendisyonan iti
mensahe si worship, panag-worship ni Apo. Iyag mi amin kan kadagito eh. Mabait tinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen and amen. Okay tayo. Ano dapat na yan namin? Okay? Ulitin. Iyag ko kina Ate Mina. After this, kung may panagdalang ti Apo, we will proceed to praise and worship. Anak tag sublet. After praise and worship, straight away to the message. Ate Mina. Back up ka. Ramzan? Damdaman mo kung dati bisa. Okay. Hallelujah. Nanti pa live pastor? Pwede ay ano. Praise the name of the Lord. So I was asked, good morning to everyone. Amen. Hallelujah. Nagduto ka natin, Pastor, na like to lead the worship. Titi pinagdaydayaw tayo itangan daw. Let's prepare our hearts to worship the name of the Lord. And after this, mapantulad lang nga negative music tape for the praise and worship. But before that, kanta tayo di ako. Joshua is here to read the scripture. Praise the name of the Lord. Praise ye the Lord, praise God in the sanctuary, praise Him in the first firmament of His power, praise Him for His mighty acts, praise Him according to His excellent greatness, praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the psaltery and harp, praise Him with the timbrel and dance, praise Him with stringed instruments and organs, praise Him upon the loud cymbals, praise Him upon the high sounding cymbals, let everything that has breath praise the Lord, praise ye the Lord. Amen. Praise God. So let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan tayo ni Diyos. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Manaydayaw ni Diyos. Praise God. Kanta tayo manan. Angas tayo tapnon. Dayaw tayo sunay. The Espiritu kan kinapuno. Praise God. Hallelujah. Let's sing the song before ABC. Jadi Ilocano, before singing the ABC at Sasara, Balegi, Castadanoyan, and Dayo can shall we sing the song? Praise the name of Jesus. He's my rock, He's my fortress, He's my deliverer, and Him will I trust. Hallelujah. Praise God. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. He's my rock, He's my rock, He's my fortress, He's my fortress, He's my deliverer, in Him will I trust. Praise the name of Jesus. Sing the hymn high. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. The name of Jesus. He's my rock. He's my rock. He's my fortress. He's my fortress. He's my deliverer. And He will I trust. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Yes, oh God, we praise you. Hallelujah. Tuloy tayo dayaw ni Diyos. Amen. Agsasarap tayo tuloy dyan. So, amen. Katunano, di mo muna ang instansa before chorus, ang mga anak nagsakto. Doon, Almighty Apo. Amen. Hallelujah. Yan siya sumalunaw. Ang mga anak nagsakto into Almighty Apo. Joshua. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ang mga nagsakto into Almighty Apo. Hallelujah.
ako tiniting aldaw, tiniting kanito. We give you glory and honor, O God, for the authority to receive all the praises and glory. Nagitipuso may ako, Diyos, O God. Nagmunda, di pa nang itay-tayaw, Diyos, ka ka. Naputi pinasilasilong ikibiyag niya ako, Diyos, O God. For you are our God, hallelujah, who saved us, who blessed us so much, Lord. Oh God, you are really good and faithful, Lord God. Sa kapulos na nagpampaling, or ay nagpaling kami, but you never change. But your love remains instead, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tinating ang kanituin mo to gather us together to worship your holy name, oh God. Hallelujah, oh God. May your name be glorified and glorified. Hallelujah. Hallelujah. No matter what ka kami sino, amin na kasi, hindi pa lang tayo, amin na aramat sa Diyos. May ay, hindi ka dinagtan na sa kanunay na hanggang mo. Hallelujah. So we give you all the glory and honor, O God, when we ask all these things in your mighty name, Lord Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. At tugaw tayo, pabalik tayo ito tugaw kapsat. Pastor, so, yeah, it's time for us to worship or give praise to our God by giving our testimony. Praise the name of the Lord. So, after giving our testimony, and then mapatay to iti, praise and worship. Amen. Hallelujah. So, whoever is blessed for this week, amen, may kayong dinaydayaw yung may diabo. Amen. Amen. Even with your song, no, gusto ito pa kayo dala ninyo. Hello? Praise God. Adam among kita ka nalay nga instrumentalist, nalay nga, why don't you use your talent? Why? Hello? Amen. Imbag tiyapo. Praise God. Testimony din. Yeah. Ni Apo Diyos iti may daydayo kakabsat iti biag tumunggal may sa kadatayo. Kaya't milang nagyaman iti Apo kakabsat kaya't mi nga iwaragawag metak nun hanang nga kami iti makarit nga makarit kayo pa kakabsat. Ni Apo Diyos may daydayo ta iti unos iti nasulok nga makalawas nga nagsakit kami kinilakay. Agyaman kami ta impalasot naman iti panangagas na kada kami iti milagro na kakabsat. Kanayon mi nga max experience siya iti amin nga aspeto iti amin nga aspeto ti biag iti biag mi nga agasawa kakabsat, whether financially, whether physically, or whether emotionally, amin spiritually kakabsat ni Apo Diyos iti mang benbendisyon ken mga anay kada kami. Kaya iso na lang iti mapadayawan kakabsat ni Apo Diyos may daydayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Give the glory. Titi amin na gloria panagdayo ti Apo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God for the testimony. And after singing the song, at that time sa manano, maybe with a song. Hallelujah. Give the glory. Give the glory. Sing and shout and testify. Give the glory from on high. Give the glory. Give the glory. Give the glory, glory, glory from on high. Amen. Praise God. Hindi ka man, napang kami di may isang concert. Napang kami dito'y naki-service kami. Di may isang church, di Seventh-day Adventist dito'y kami da Jordan kini Tinten. Kapunta, so di may isang nagkantay dyan. And then napang kami dyan Northampton. Dati concert dyan, di oras de las 6, kaya I am blessed na bindisyon na. Di may isang sermon, di may isang pastor, hindi kan man. Talaga nga ako dati nga ikabayag tayong parehas kami nga 38 years.
Dahil nagsermon in the ministry, di man nagpastor. Kahit dati baro mga revelation na imay ganyan talaga nga isusulat ko na sa blessing. So nga, talaga nga makabindisyon, inuray pa yung nang nagming nga kanta, pag-ubing, kasi yung people nga naglalayda nga, nag-share ka na tinagdudo mga talenta. Ijay. Kaya talaga nga nabindisyonan kami ijay. So nga malidayaw tiyapaw, dahil nga talaga nga naibag. Kantayin tayo man yun sa mga kanta nga umisip ka. Ano? Okay. Kantayin tayo niya sa umisip ka. Taon isip tayo man, nag-iisip tayo. Umisip ka, naibag arabi mo. Ingat mo, naibag hindi ako. Talaga nga, no, agserbi tayo nga talaga ti Apo, talaga ngay nga, datay ngay overflowing, na ngay marikna tayo. Ti presensya ti Apo mo yun, dinapan kami, ijay na kay fellowship, ti amok lang kit, Pentecostal ti agtang hallelujah, praise the Lord. Naman mo yun, nag-check ko nga nakita kinarikna nga talaga nga, ti Apo nga talaga, kadagiti ayan ti tengati mamati. Kaan nga niya tinagan mo. Kadagiti ayan ti mamati. Talaga nga mariknang ti presensya ko kunada, praise the Lord. Kunada, hallelujah. It mostly nga, bakang kangagantay mo na dumadjay, kadagiti tattao nga kunata yung mamati, kadagiti biyang ti Pentecostal. Ngayon talaga nga ti Diyos, gayam, ket kadagiti swami na mamatikin ko na. Mariknada ti presensya ti Apo. Iso nga naimbag ni Apo Dios. Iso nga inigal man talaga nga na blessed man talaga. Madaydayaw ti Apo. Yaman kami ti Apo. Itiday ta nga fellowship ta ni Apo Dios ket binindisyonan na ti kararwahan. Kami man nga nakaawat ti material na banag nga talaga nga nabindisyonan kami yan. Madaydayaw ni Apo Dios. Amen. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day. When I wake up in the morning, oh, I lay my head to rest. I am blessed. I am blessed. Praise the Lord. Amen. Praise God. Si Mark, pinabindisyon na tita, tumakdal. Kung idayo, hindi napatay, thank you, Pastor, for panangnayan mo nila. Napukaw yung panunod ko sa tayo, but diyan ipagsyatan na lang ka partner. Amen? Praise God. So thank you, partner. Whoever is blessed and want to give your testimony, panagyaman, panagdayo, ti Apo through song or in words. Amen? Amen. Mabalik ba? One. Praise God. I testify the goodness of God. Ang blessing na marumabalay sa lumahan. Early this morning, tatay tulad ko ni Annalyn, naginanak basit. Iwan natin yung may tuk-tuk di balay, nagpiksa. Nag-uungat di dyan yung isang driver, Ivan. Salamin mo na muna na, at yung magbaganan. Kalmado ha. Sa mga oras kata. DJ hanggang nabintas ti Ognos ti parking. Iti
tuyang na nagparking ito, igit-igit na ata. O nga, no, parking ko dyan, road, kada na mangyari, ang nag-aresto yung lugar bigay. So, wala ta reklamo, aji garanti na pa nangyari. Gaputa da ito yung dubat to, ang napindas ti panahon sa lugan, dahan nga muna yung duwang lugar. So, ipan na di ragi, nakita ti ipan na alagyan. So, problema. Kaya napagkatulog na analin, darapura, awan sunan, di nagsundi yung paradak man lang kaya. Kit may gumungit nga, bukan mga pambananotin ti sa bali, apay ka nga, ako yung mas yalugan ko kit. DJ Space, agpapay so nga nalawang yung hanggang muna iti duwa. Kaslaman lang kanya na ngayon muna. Tatagat DJ lugan ko, DJ lugod mo. Bahala ka diyan mo, ano na. Kapsat ko na, naminduan kasi na, bullying, kaya i-attack. Ito mo na yung we both have the right to park kasi dahil hindi parkingan. May kadwa, hindi nagparking ito na ginarabi ako magkiririt. Makaungit ang espiritu. Kasi tatay, kahit mo't mag-i-din na lugan, yun ba niya, it is a Sunday, kan no itin ko ti energy dito yung nga tama agungit espiritu na kung kanya na intay parking ante pakita kanya nga tirabi nagparking ka awan tirire na ikatwa the space is not good enough for two vehicles or car hanggang doon do you lagi babae na kapuntahan ng kaksa mo tama mo na ako ng English. I don't care. Hana kami ni pagsaway, do kita mo niya tag Espanyol, Espanyol ako ako ni Joshua. Buli kita kung na kasi tata. Kapang ko intay kita, I will show you exactly what happened or Tipang idayawag ka na anak na nakiapang. Amen. Already jarik nagkumagat, nagbadi jarik nagta may kumangas la dinanok ko kay. Mo yung jarik na mga kasla di mo na ipapas jay kita mo na explain jay side mo. Makaungit nga datay ko na nakit. Siyempre hindi ko wait hanggang si Bubayan. I want to show you, I want to kahit kung may pakita na DJ talaga na picture ti pasama. Kung last night, nagparking ka, jay, kat awat tiririn yung mangko. Hindi ka. Nakamot, 1 year kami, we would have the right to park it, no? Awat parking agad, napay pang bumidyan war jelo agad pumasok. So, I'm not testifying about barong what is this the fight of that. Wala tayo, anyaman na kita mapasama kita diyan. I thank the Lord kasi Lord, kung nakasama nila ang aperti niya espiritu kiti panagdayaw, otherwise, maapaka. Yung magbati dyan na ibalik-balik ko ba yung jilugan ko, nga ipadlaw ko mahanap makawa. Kasano mo matay dyan sa church sa dyan na mayroon talugan, maraming Diyos ukit. Siya di bahala, pero kung may kuwanan niya, tati balay na ito. Ako uwi ko lang yung spirit of luwan. Dito akin dito nga nang sala kanya nga may sama tungod na naman, di malis. Hindi na bang kami kayo palengke, di matang digata. Dito sa rin, parking hindi pa, hindi dito tayo, nagkat. Kasla sa andad ko na naman. Kasi magbit kami, empty. Yung balik ko, at that escape, do magtente ako to escape tayo blessing. So kuna ni Pablo gat nasakit ka di launayan nga maawanan kayo iti kalintigan ko na. So I have the right to fight, I have the right dandanig na. Ako so kasi nga nagbaligi di ko na we are flesh. I testify that when the presence of God is controlling us, may belang na DJ wisdom paano kay nagbatirek lang tayo. Ang mga malmalik din kayo, buli-buli na kalata. So
Sagana met next time, baka madisnugan nun. Hindi ka na yung ako. God is good all the time and all the time, God is good. Amen. Amen. Praise God. That's the goodness of God. Praise the name of the Lord. The fruits of the Spirit. Amen. Praise God. Basta? Yeah. Dahil natin kinaimbag di ako, ikan na tayo ti ko. Iti panagtupal. Dahil iti fruits of the Spirit. Yeah. Makawatan na kapastor ng makita di dati kinaimbag iti abo. Amen. Kinamataling ti abo. Uri kasta iti pasama internal tayo ti temperance nga kunana. Praise God. So, awalan, mapantay ti praise and worship. Amen. Hallelujah. Kat before na, while the music team, umayda ditoy, praise God. Dito isama, the drummers, the guitarists, and everyone. Dito Psalms 150 nga binasa tayo, anak tayo. Kunana ditoy, praise ye the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of His power, praise Him for His mighty acts, praise Him according to His excellent greatness, praise Him with the sound of the trumpet. Oh, the trumpet. Next time, alam mo the trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Harp. Hallelujah. Praise Him with the timbrel. Did I tambourine? And dance. Praise Him with His strings, instruments, and organs. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him upon the loud cymbals. Praise God. Praise Him upon the high sounding cymbals. Tumagtapianin sa magtansya at kunana ni Lord. Let everything that has breath praise Ye the Lord. Amen. Amen. And in time we are for again. Let everything that has breath. Amen. Amen. All right. So our God is good. All the time. And all the time. Okay. In the Philippines, God is good. All the time. Grabe. Okay. God is good. Grabe. Yes. Grabe. Talaga. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on, say. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time. If you walk through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He is promised never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time.
Through the darkness, His light will shine. God is good all the time. Dahil ba di ako titigan na kanta, hinintay ko ako. Amen! Dahil ba di ako urayan na silip, pagkanyayan na nalupa. Di ako Isulat at matalag. Our God is faithful. He never leave us or never forsake us. He always in our side. He always will not leave us alone. Because He is a faithful God. Amen? Salamat kay Kamsat, pagtutuloy nga ron, nagmakda tayo. Ibigay sa tiya ako, tutuloy tayo nagdayaw. Tutuloy tayo nga ito, nagiging matay. So ako, sa wagas, di ba nagdayaw tayo kinukuha na? Kantaan tayo, di ba magkanta, malinis na nagiging puso tayo. Biglaan tayo, di ba siya dyan? The sun
Thank
may salawa po, ti may balikas metata, po nila unay, ti ayat mo kada kami po, kada pundo, ay ayatin da kawapo. Nawat ti ayat mo kada kami po, awat ti mabalbalinan nila. We love you so much, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. We thank you, Father God, for all the things you have done. We thank you, Lord, for your presence, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. May bahid pa ng uyeg. Excuse me lang, Carlos. Okay, so good afternoon po. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Are we all blessed? Amen. I know that we are all blessed because I know that God has blessed all of us. Amen. So, yeah, nakapag-greet na tayo sa isa't isa. Alam na natin ang pangalan ng bawat isa. Amen. And we thank you once again, Kakabsat Adaman and Kakabsat Kadatayo, Kakabsat JR, kani Mrs. Na, the Pastor Jimmy, our founder, kani family na ni Pastor Amina, kani Manu Jordan, kay Madaydayaw iti Apo, ani Tita Lita, hello Tita! Amen. Madaydayaw iti Apo, tahan tayo lang nga dumagdakkel iti number nga dumakdakkel tayo pa iti na spiritual tayo nga panagbiag. Amen. So, ako na naman po magpe-preach today because today is my schedule. Ket sumarsaro no kakabsat na dito dadto mga papastor tayon. Ket hang kayo kung mga mamuuma kanya kakabsat. Ipauray ko dati mo ito. Okay. Okay. Madaydayaw iti Apo. Okay, so today, ipabulod yung kanya kiti duwang matayo, duwang alapayag yung kakabsat, ket masiputan tayo kumaamin dagiti maibaga, ket piduten tayo dagiti kaya tayo nga piduten kakabsat nga mabalin nga aramaten tayo iti panagdalyasat tayo kas maysa nga Kristiyano. Okay, so let me just explain kakabsat. Ang isi-share ko po today is ang tagal ko pong pinag-isipan at ang tagal kong pinag-aralan. And because if you would remember kakabsat, I always say na there's a size of our faith. Remember, meron tayong Bible study sa bahay nila Manang noon na merong size of faith. Pinaniniwalaan ko yan kakabsat, and up until now, bilang isang Kristiyano kakabsat, hanggang ngayon yan pa rin yung pinaniniwalaan ko. Na habang lumalalim at habang tumatagal ka sa pagsiserve kay Lord, ay nag-grow din ang faith natin. Tama po ba? Amen. Na habang palalim ka kay Lord, lumalaki at dumarami ang pagsubok din na mararanasan mo sa buhay. Mamati kayo kakabsat. And that will determine how big or how great your faith is. And that will determine, kakabsat, that will determine how big and how great our faith is, kakabsat. So sabi ko, kailangan kong panindigan yung pinaniniwalaan ko na yon. So I've come up to this, kakabsat. So, no kaya't yun yun to, but ito tinagpatinggaan ti utak ko, kakabsat. Okay, so but before that, kakabsat, I just wanna ask that sino po dito yung naglalaro sa mga phones nila, yung may games sa phone nila? Do you have games? Dagijay young people, adakano, okay lang yan, no condemnation, kakabsat. Okay lang yan. So, sino rito naglalaro ng Mobile Legends? Ate Honey? Clash of Clans, Mobile Legends? Di ba may stages? Any games that you put in your phone, may level yan, may stages yan, kakabsat. Okay, mamati kayo. So, anong stage na kayo sa ayayam nyo na yan? So, yeah. Meron bang stage 50 yung ML, Ate Honey? May stage 50 ba? Wala. Oh, tumigil na, Christian. Okay, so, yan. Well done, ate. Okay. Pero, nagle-level up tayo sa mga nilalaro natin, sa mga binabasa natin. Tama po ba? And, ako rin po, meron akong game sa phone ko na nilalaro ko noon pa hanggang ngayon. Title na kat Word Escapes. Adadadagiti letters nga agparang tapos mangbuo ka iti word ijay ket agkaron ka ti score. Okay, so and I'm so proud, kakabsat. I'm so proud na nasa stage 15 na ako, 1-5 kakabsat. Kasi hindi naman ako laging naglalaro. At least nasa stage 15 ako. Taptan,
One time, pinapakain ko yung alaga namin, yung batang lalaki. Tapos sinabi ko sa kanya, inabangan ko siya, kakabsat. Alam mo ba, nasa stage 15 na ako dyan, kung kanya na tamakitak diigid na ket gayayam kakabsat. Idikwan, joy, kung na nakadya joy, kung na. Can you see my level? Kung na nakadya nasa level 400. Sulan kakabsat, nagliit ako kasi nagyabang ako sa kanya na level 15 na kiso na level 400. Gayam kakabsat. So, merong stages, at least. Okay. Pero di ba, no iyarig tayo iti spiritual nga biyag tayo kakabsat, ang sarap na nagle-level up tayo. Umaangat tayo ng stages. Amen? Nagle-level up ka sa life. Dati, elementary ka, and then, nag-high school ka, and then, nag-college ka, wano uni. Tapos, ang sarap sa feeling na graduate ka, yehe, magiging professional na ako. Kasi niya pa iti stage. And then, pwede ka nang magka-jowa, magka-boyfriend, magka-girlfriend. Tapos, sa love life naman, kunyari, nag-start ka sa friendship to courtship, and then from courtship to relationship, and then relationship to marriage. Amen? Ang sarap ng feeling na nagle-level up. Tama po ba? Pero ikaw ba, nagle-level up ka na sa games mo, nagle-level up ka na sa relationship status mo, kakabsat. How about your Christian life? Nagle-level up ka ba? Okay. Kasi marami sa atin, 10 years na, baby pa din. 15 years na, pero parang sanggol pa din ang spiritual life, kakabsat. Kaya naman, pag-uusapan natin, anong stage na yung faith mo? Anong stage ng faith ka na? Dahil ito yung magdedetermine, kakabsat, matatapos mo ba yung race mo or yung journey mo with flying colors? Are you ready, kakabsat? Okay, so mag-share po ako ng 3 stages of faith, kakabsat. May 3 stages of faith ang isang Kristiyano para kanya, kakabsat. At ang goal natin, dapat pagkatapos ng preaching na ito, ay ma-reach natin yung pinaka-last na stage, kakabsat. Are you excited? Amen. Our main verse for today is from Hebrews chapter 11, verses 1, 3, and 6. Yan muna yung i-highlight natin, kakabsat, but actually buong Hebrews 11 po yan. Verse 1, 3, and 6, let me read it for you. NIV po yung nandito sa akin. You can follow me there. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yung faith mo daw, ang assurance mo na mangyayari ang mga bagay kahit hindi mo nakikita. Verse 3, by faith we understand that the universe was formed at God's command, kakabsat, by faith din yon. Hindi mo naman nakita at wala ka naman noong nag-create ang God, di ba? Wala ka naman dito noong ginawa nila. By faith, yon na alam mo. Okay? Okay. That in just one word, lumabas yung creation na yan. There's a sun, moon, star, and everything that you see here, kakabsat, in this world. So that what is seen was not made out of what was visible. Verse 6, and without faith, you know this, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen. Palakpakan tayo maniti apo, kakabsat. God bless the reading of His Word. Now, yung faith po dyan, lahat ng nabasa nating faith, kakabsat, it is more than just believing of what God can do in your life. Faith po yun, kakabsat, na may imposible, nagiging posible. But yung faith po dyan is more than that, kakabsat. Faith here is pistis. Ang tagal ko ng paulit-ulit na sinasabi sa atin yan. Pistis is faith towards God's deity, kakabsat, towards God's existence, na kahit ilang religion ang humarap sa'yo at ino-offer ang magandang buhay sa'yo, nagsistick ka pa din sa pagiging isang Kristiyano. Amen? At kahit anong problema ang dumagaan sa'yo, bagyo, shipwreck, and everything, nandito ka pa din at nananatiling matatag. That's the faith we are talking about, kakabsat. It's your belief that God exists, and it's your knowledge na totoo ang Diyos kahit hindi mo naman siya nakikita. Amen? Faith here, kakabsat, is your reliance upon Christ's offer of salvation. Yun yung faith na pinag-uusapan natin dito, kakabsat. Kumusta na ba yun?
Okay? Kasi baka along the journey of your Christian life, nagwe-wave ka at nagtatanong ka na, totoo nga ba ang Lord? May pag-ganon-ganon ka pa kakabsat. May Lord ba talaga? Mabuti ba talaga si Lord? Sige, alis na lang ako. Sorry ha, pero marami kasi ang nagiging antichrist, agnostic, kakabsat. Lahat talaga umaalis sa pagiging Kristiyano. Bakit? Kasi hindi nasasagot yung panalangin, kakabsat. Na heartbroken sa boyfriend or sa girlfriend. Yung faith dito, kakabsat, is pag dumating ba si Christ, nandito ka pa din? Naglilingkod ka pa din? Or backslide ka na? That's the faith I'm talking about, kakabsat, because faith is like a lens. Amo dagi di photographer dati kakabsat di lente di pinipihit nila tapno maikwa di focus kakabsat. It is like a lens. Amo dati kakabsat dagi di photographer ipuligos di tatan nakikita mo yung ganda, nakikita mo yung dapat makapture kastamet iti faith kakabsat. Faith puts you to the goal. Kakabsat, puts you on the goal. Example, kakabsat, nandito ako. Tapos yung door na yan, that's the goal. Okay? Imagine natin, kakabsat, yan yung eternal life, yan yung prize, yan yung crown. Nakafocus ka, naglalakad kakabsat sa journey mo, yung faith mo ang magpapanatiling on track sa'yo kahit na may pulpito dito sa harap ko, kahit na may camera stand sa harap ko, kahit na batuhin ako ng blocks, kahit batuhin ako ng bato, kahit may kumagat sa akin na uleg kakabsat, mapupuntahan ko yung prize ko. Hindi iba yung maglalagay sa akin doon sa dulo, kakabsat. Faith yon. Amen? Amen. Mamati kayo, kakabsat. Palakpakan tayo maniti apo. Amen. I repeat. Yung faith po ang magpapanatili sa yung focus doon sa prize. And even it will keep you on track doon sa mga pangako ng Panginoon, kakabsat, na nakahanda sa iyo doon sa dulo. Na kahit hindi mo nakikita ngayon, alam mong mangyayari kasi may faith ka. Amen? Faith is like a lens. Again, it pushes you on track, kakabsat. It pushes you to work on the prize and the promise of God in your life. In fact, kakabsat, every part of our life, kakabsat, got affected by faith. Pansinin mo yung status mo ngayon dahil yan sa faith mo. Kung nagwe-wave ka, tignan mo yung faith mo. Kung nagda-doubt ka, check mo yung faith mo, kakabsat. Kung tinatamad ka ng mag-serve, tignan mo yung faith mo. Again, ano yung faith dito? Believe mo that God exists. Check mo yung faith mo, kakabsat. Faith is simply focus and it doesn't go by what you see and what you feel. Amen? Kaya ang question ko ngayon, kakabsat, nasaang stage ka na ngayon ng faith? Okay? Sana umabot tayo sa pangatlo, yung maximum stage of faith, kakabsat. Mabilis lang to, 3 stages. Assess natin yung self natin, kakabsat, and make it your goal to reach the top. Number 1, kakabsat, basahin nyo man. Stage 1 is nag-capsule kakabsat. Entry faith. Lahat tayo dumaan dito, kakabsat. Anong klaseng faith ito, Ate Joy? Ito yung nagsastruggle kang maniwala. Nasa season ka ba na ganito, kakabsat? You are just struggling to believe. For example, yung mag-asawa, kakabsat, magsusustain ba si Lord sa kasal? Magpo-provide ba siya ng mga pangangailangan sa pangkasal? Yung nagsastruggle ka na maniwala, 299 pesos nga lang yung singsing, hirap na akong bilhin, bigas pa kaya, yung mga ganong banda, kakabsat. Ito yung you are struggling, sobrang struggle mo maniwala, kakabsat, na kahit nakarinig ka na ng word, talagang hirap. And lahat tayo nagsimula dyan. Amen. Because nobody becomes a giant of faith overnight. Okay? We start with mustard seed. We start with entry level. But, kakabsat, pero, kung 10 years ka na sa Lord and you are still in entry faith, you need to question yourself. At ba nakita yung nga 10 years old nga agnap-napi pa lang? Awanan, di ba? Kakabsat. Sa entry faith, ito yung faith na naniniwala ka ngayon, tapos bukas hindi.
Naniniwala ka isang buwan dahil ang ganda-ganda ng nangyayari, pero yung sumunod naman, pag may struggle na, ang hirap, kakabsat. Some days you believe, some days you don't. May preachings na naririnig, pero ang dami mong tanong, ang dami mong, paano? Ang dami mong, kasi, agigya ka kasi nga ba nagkakabsat? Alam mo yung patalon ka na sa miracle mo, pero bigla kang umatras kasi baka malaglag ka. Hindi ako sure, Ate Joy. Alam mo yung pabigay ka na ng 50 pounds, talagang decidido ka na ibigay mo yung offering mo, pero nung offering time nakakabsat, ibibigay mo na sana, kaya lang may bumulong sa'yo. Credit card. Judith. Agpangpangadwa ka, Lord, ibibigay ko ba? Ibibigay ko ba yung offering ko? Pero paano yung kuryente, yung EDF? You are just struggling to believe. Ang hirap maniwala, kakabsat, lalo na hindi mo naman nakikita. Okay? Ugali mo ba yan? To see is to believe, kakabsat. Yan ka ba? Pakita muna, saka ako maniwala. Yun, kakabsat. To see is to believe. Struggling faith. Entry faith. At ang best example natin dito is yung mga disciples sa Matthew chapter 8, verses 23 to 27, kakabsat. Follow me? Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly, my storm, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. Talagang yung wave, pumapasok na yung tubig, binabangga na daw sila ng waves. But Jesus was sleeping. May times ba na feeling mo natutulog si Lord sa buhay mo? May mga bagyo ba sa buhay mo na feeling mo tulog siya at wala siyang pakialam? Look at what the disciples did. Ginising siya, kakabsat. Ginising nila si Jesus. Verse 25, the disciples went and woke him and saying, Lord, save us! We're going to drown. Diba? Parang advance sila mag-isip, kakabsat. Parang pinangunahan na nila si Lord. Na, totoo naman, yun yung reality, kakabsat. Malulunod kami or malalaglag kami sa boat. Verse 26, he replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds. Shh! Ganun lang. Kasi lang, kakabsat, and it was completely calm. Just one command. Sabi niya, nandito na nga ako sa loob, takot pa rin kayo? Kakabsat, the mere fact that Jesus is in the boat, they are safe. How about you, kakabsat? May times ba na nakakalimutan mo na si Jesus ay nasa buhay mo na kapag may storm na dumaan, na kapag may problema, na kapag may financial problem, may problema ang mag-asawa, may problema kayo sa school, parang nagwe-wave ka, na ginigising mo si Lord, gising Lord, tulungan mo ako. At sinasabi ng Lord sa'yo, teka lang, bakit ang liit ng faith mo sa akin? The mere fact na may fear, kakabsat, you have little faith. Sa story na to dito sa konsepto na to, kakabsat, in the context of this verse, kakabsat, hanamin nga konteksto, okay? Sabi niya, huwag kang matakot, nandito ako, manampalataya ka sa akin. Amen. Jesus in our lives, level up. Amen. From the first stage of faith, that is entry faith, sa mga first time na nakikijoin sa atin at sa mga kakatanggap lang kay Jesus, good news po, nandito kayo sa level na to. Entry faith po kayo. Pero ang goal natin, ma-reach natin ang pangalawa. Amen? Amen? Are you ready, kakabsat? Number 2 is, read it with me, please. Great faith. Okay, this is the second stage of faith. Great faith. Dito sa entry faith, kakabsat, nagsastruggle ka pang maniwala. Pero sa great faith, kakabsat, and I believe that you are in this stage already. I know it. Bakit? Kasi sa great faith, dito yung nakakaranas ka na ng miracles. Come on. Dahil sa faith mo, makakaranas at makakawitness ka ng healing. Amen. Pinag-pray mo, gumaling. That's faith, kakabsat. Your faith is just getting stronger and stronger and stronger and stronger every day. Amen. You are now experiencing breakthroughs in your life. Tama? And sa great faith stage, ginagamit ka na ng Panginoon.
He is using your skills, kakabsat. Ginagamit na ni Lord yung skills mo, ginagamit na ni Lord yung talento mo, at nagpapagamit ka kahit saan. Yung talagang kagamit-gamit ka na sa Panginoon. Taas ang kamay ng nasa great faith stage na. Amen, amen. Kakabsat, the mere fact na may nararanasan ka ng answered prayers, nasa great faith ka na. Amen? Sa mga bagong lipat, pataas ng pataas ang mga bayarin, kakabsat. Pero alam mong binayaran ng Panginoon. Answered prayers, kakabsat. Miracles upon miracles. Yung faith mo nagle-level up kasi even if you don't see it, you believe it. Amen? Great faith, kakabsat. And the best example natin dito is in Matthew chapter 8. Isang centurion po ang lumapit kay Jesus and he asked Jesus to heal his servant na wala doon sa eksena na yon, ha? Okay, for example, nandito sila sa crowd, pero yung alipin niya is nasa bahay niya. Okay, basahin natin verse 6. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? Puntahan natin, pagalingin ko. Okay? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word. Just say the word and my servant will be healed. Come on. Come on. Ang kailangan lang niya para gumaling your servant niya, marinig niya yung salita ng Panginoon. Kahit na yung creation, kakabsat, galing lang din sa salita ng Panginoon aside from the creation of man. And you know, Jesus was really, really amazed, kakabsat. If we go to verse 10, basahin tayo, kakabsat. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Amen. The Lord deserves your best clap offering, kakabsat. So great faith is believing in the Word of God, even if you don't see it. That in just one command of God, alam mong miracles upon miracles will happen. Come on! Alam mo, isang araw makakasama mo na yung buong family mo sa pagsiserve sa Lord. Alam mo, isang araw mapupromote ka. Alam mo, isang araw magbabago din ang status mo sa buhay. Alam mo, isang araw gagamitin ka din ng Panginoon dito sa pulpit to preach the gospel. You will be a missionary. Hindi ko alam kung ano yung mga pangarap niyo, kakabsat. But with your great faith, kakabsat, you will reach it with just one word of God. With just one word. Kaya kailangan po natin makinig ng word of God. Kailangan po natin bumabad sa salita ng Diyos. Anong sabi ng scripture, kakabsat? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Siguro kaya bumababa yung faith mo kasi puro chismis yung naririnig mo. Diba? Puro break up ni Daniel at ni Catherine Bernardo. Puro negative ang naririnig mo sa trabaho. Wala ka nang naririnig na word of God, kaya pa-shrink down yung faith mo. At saka hindi ako magugulat isang araw, pasensya na, mababackslide ka. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi hindi man lang kitang makitang mag-attend ng Bible studies, prayer meetings, kahit pa nga Sundays, hindi kita makitang magbukas ng Bible. Ang labanan dito, ilan ang narinig mo na ginawa mo na salita ng Panginoon? Kasi yung Word of God, it will make you strong. Bibigyan ka ng great faith ang Bible, kakabsat. Amen. Ang Word of God, hearing and hearing and hearing the Word. But of course, kakabsat, you need to confess it. Amen? You need to confess it. You need to release it. You need to say it for it to happen in your life. Amen? Taas ang kamay na proud silang sasabihin na nasa great faith sila. Amen? Come on, come on, come on. Amen. And I can say, kakabsat, that all of us are in the great faith na stage. Okay? Hindi ko lang alam, basta da kayong tulad makamong kakabsat. Congratulations sa ating lahat. Amen? And I'm so proud na ang TFCF po ay talaga namang pinagpapala ng Lord. Amen? Strong and overcoming faith. Amen? Kahit may problema, talagang nandyan. Mananatiling nandyan sa Panginoon. Amen? Pero, huwag tayong tumigil dyan, kakabsat. Hindi pa tayo tapos, kakabsat.
Pero, dito sa third stage na to, dito na po ako magtatapos. Gusto nyo yun, mabilis mag-preach, kakabsat. Number 1, recap natin. Ano yung first stage? Number 2, and number 3 at last stage that we need to go. Number 3 is perfect faith. May ganun ba, Ate Joy? Yes. Meron pong tinatawag na perfect faith, kakabsat. Itong faith na to, wala nang struggle to believe. Why? Because we call this trusting obedience regardless of outcome. Nagtitiwala ka at sumusunod ka kahit na may kahit pa. Ay, hindi nyo nakuha, kakabsat. Trusting obedience regardless of outcome. Magtitiwala ka at susunod ka kahit na may kahit pa. Lord, sagutin mo man yung panalangin ko, susunod ako sa iyo. At kung hindi mo man sagutin yung panalangin ko, susunod pa rin ako. I-goal mo yan, kakabsat. Kasi ang dami ko nang nakitang Kristiyano na umalis sa simbahan dahil sa may isang hindi sinagot ng Panginoon. Na-stumble lang eh. Hindi sinagot. Tinalisod ng katabi, kakabsat. Ayaw na mag-church. Ang hina ng faith. But our goal is perfect faith, kakabsat. Amen? What is this, Ate Joy? Ito po yung faith na naniniwala ka that God exists, that Christ is your Savior. Naniniwala ka na nagpapagaling ang Panginoon. Naniniwala kang sumasagot siya sa panalangin. Naniniwala ka sa lahat ng nakasulat sa Biblia. Kahit salungat yung nakikita mo ngayon na sitwasyon ng buhay mo. Nakuha niyo po ba? Uulitin ko. Ang perfect faith, kakabsat, naniniwala sa lahat ng nakasulat sa Bible na kahit salungat yung nakikita mo ngayon sa buhay mo, na sitwasyon ng buhay mo. Are you getting my point, kakabsat? Yung faith dito is that you believe God even if healing doesn't come. Okay? Yung nagsiserve ka sa Lord, tapos malalaman mo isang araw may cancer ka. Tatalikod ka ba sa Diyos? Perfect faith is even na marinig mo na may cancer ka, hindi mo susumbatan ng Panginoon. Nandito ako, Lord, trusting obedience regardless of outcome. Ang bigat nun, kakabsat. Even if promotion doesn't come, I am here, Lord. Kasjay deye, kakabsat. And you will never see me leave Christianity, God. You will never see me leave you because I have perfect faith. Again, kakabsat, even if there is no answered prayers, makikita ka ng Panginoon na lumalaban. Na kahit gumagapang, tatapusin mo yung laban. Amen? Alam niyo, sobrang proud ang Lord sa inyo. Kasi yung mga batch mo nagsialisan na, pero nandito ka pa rin. Perfect faith. That is perfect faith, kakabsat. At yan ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Your goal this year, dapat perfect faith, kakabsat. Perfect faith, kakabsat, that you will still believe that God, I will still believe. Alam niyo ba, kakabsat, merong isang pastor na nagsabi sa amin na, I don't encourage my members anymore to pray for the sick, to pray sa hospital, because I don't want them to get discouraged. Kasi pag nagpe-pray sila, baka hindi sagutin ni Lord at ma-discourage at baka umalis ng church daw. Di ba nagalas? Okay, so sino dito yung marami ng discouragement kasi ang daming unanswered prayers, kakabsan? Sino yung nagpe-pray ng may sakit pero lalong lumala? O, namatay. O, ako rin, pinag-pray ko yung lolo ko, kinabukasan namatay, kakabsan. Pero alam mo na doon tinetest yung faith mo. Pag pinag-pray mo at hindi mo nakuha yung sagot, pero magpe-pray ka pa ulit ng isa. Magpe-pray ka pa ulit ng isa. Amen? Kaya yung church na to, we will always encourage you to pray for the sick, kakabsat. Amen? Pumunta ka sa hospital, pag-pray mo yung may cancer, ipag-pray mo regardless of the outcome. Nakukuha nyo yung point ko, kakabsat. Amen? 3 years ka nang nagpe-pray sa family mo, I will
pray even more sa aking 4th year. Sa 4th year, wala pa rin. I will pray even more sa 5th year. Kasi baka sa ika-10 years, dala ko na yung pamilya ko. Trusting obedience regardless of outcome, kakabsat. That's faith. Nandyan ka ba? I-goal natin yan na hindi mag-wave yung faith natin. Like Job, kakabsat. Na-share ko na siya dati sa inyo. And I like Job, kakabsat. Ang perfect ng buhay niya eh. Sa perfect life, kakabsat, magiging perfect ang faith mo. Bakit? Kasi ang ganda ng life mo eh. Pero sa down moments mo, ng life mo, kakabsat, dun mo mas matetest kung perfect ang faith mo. Namatayan siya ng anak, nawala lahat ng kanyang ari-arian, may mga kaibigan siyang bulok-bulok, tapos nagkasakit siya, kakabsat, pero saan natin nakita si Job? Saan natin nakita si Job, kakabsat? Is still fighting for his relationship for God, amen? Hindi mo siya nakita na tumalikod sa Panginoon. Na kahit yung asawa niya talagang ire-rebuke niya, kakabsat. Bakit? We don't curse God. At sana makaabot tayo sa stage na ito, kakabsat, na hindi mo isumbat kay Lord yung service mo. Bakit namatay anak mo? Okay, pasensya na, kakabsat. I will be using yung hardest explanations or examples, kakabsat. Namatay yung anak mo sa gitna ng paglilingkod mo. Makikita ka pa kaya ni Lord dito? Or umalis ka na? Kasi, pwede nating sumbatan si Lord eh. Lord, 30 years akong naglingkod sa'yo sa music team, tapos papatayin mo yung anak ko. We have that potential, right, kakabsat? Paano pag na-demote ka? Naglilingkod ka naman kay Lord. You know, kakabsat, I want you to understand that God allows bad things to happen to perfect your faith. Amen? Hindi lang siya to test you, but I understood, kakabsat, that those small, big problems I faced, si Lord, ginagamit yon para hasain yung faith ko, para linawin ang focus ko at makatapos ako sa finish line. Ang nakakatakot, kakabsat, ay sa kalagitnaan ng journey mo ay umalis ka. Yung flourishing yung ministry mo, pero dahil sa isang bagay na hindi sinagot ng Panginoon, tatalukuran mo lahat yan. Sayang, kakabsat. Andun ka na malapit sa goal, kakabsat. Konting tapak na lang, pero tumalikod ka kasi hindi perfect yung faith mo. The goal of each problem, the goal of each struggle, kakabsat, is to perfect your faith. Your goal is to perfect your faith. Kahit na banggain ka, kakabsat. Teko na akong banggain ako ng hollow blocks, ng stones, ng any mga bricks, galba, papaluin ka dito, titisurin ka, kakabsat. Talagang mananatili kang manatag. Amen. Are you here, kakabsat? Kahit may earthquake, come on. Kahit may problema, talagang kakapit ka, hindi ka gagalaw. Hindi ka mag-move, kakabsat. Haan ka nga magungon. Amen. At hindi ka nila makikitang aalis. Amen. Talagang kapit to the max ka, kakabsat. Amen. Isang palakpak nga po sa Lord. Dapat ikanahin tayo bagbaga, kakabsat. Lord, pagbalik mo, nandito pa rin ako naglilingkod sa'yo. Lord, hindi mo ako makikitang bumalik sa drugs. Hindi mo po ako makikitang bumalik sa pagsusugal. Hindi mo po ako makikitang bumalik sa pag-iinom ng alak at hindi mo makikita na inaaksaya ko ang buhay ko. Makikita mo akong nandito pa rin kahit na anong problema, kakapit ako kasi yung problema, ginawang perfect yung faith ko. Come on, kaabsat. Amen. Again. Sabay-sabay tayo sa journey na to, pero magkikitaan ba tayo sa dulo? Will I see you, kakabsat? Or will you see me? That's my fear, kakabsat. Na pag bumalik si Lord, hindi tayo makasama sa himpapawid or sa ere, kakabsat. 2 Thessalonians, sabi ni Paul, we will meet in the air. Uunahin niya muna yung mga patay na niniwala and then us, kakabsat. We meet in the air. We meet Jesus in the air. Will I see you? Or will you see me there? Amen, kakabsat. Will I see you there?
Kung may isang bagay, kakabsat, nakakatakutan ka ngayong taon, sana yung pagbabackslide mo. If there's one thing that you will fear, kakabsat, yung pagtalikod mo sa Panginoon, dahil sa isang hindi sinagot na panalangin. Dahil sa sakit, dahil sa demotion, hindi ko alam kakabsat, hangkuan mo. Hindi ko alam kung ano yung nararanasan yung ngayon, kakabsat. Just put the words in your own context, kakabsat. And tell God, Lord, ano man ang mangyayari, nandito ako at hindi ako bibitaw. Amen? Kahit mas stumble ako sa tao. Amen? Amen. Kahit mas stumble ako sa ka-sister, ka-brother ko, kahit na nakakainis yung katabi ko, ay talagang diretso pa rin ang lakad ko. Amen? Amen. And nag-iisip ako ng story. Sabi ko, Lord, perfect na ba yung faith ko? Hindi ko alam kung nandito na ako, kakabsat, but my goal is, kahit pagtanda ko, nasa perfect faith ako. But there's a story in my life and in my marriage na talagang pinerfect ni Lord yung faith ko. And matagal ko siyang pinag-isipan at pinaalam ko pa sa asawa ko if I'll share. Kasi ilang years na to, kakabsat, at talagang wala kaming planong i-share. Even we don't post it online, kakabsat. Parang kalimutan na lang natin kasi itapon na lang natin and that's it. And let's just move on. Yun yung plano namin, kakabsat. Pero when I was doing these stages of faith, kakabsat, sabi ko, Lord, ano yung mga aspect ng life ko na talagang tinest mo ako na trusting obedience regardless of outcome, that I'll be very proud to say na talagang meron akong perfect faith kahit papaano. And I'll share it with you, kakabsat. Okay lang ba? Okay lang? At dito ako mag-e-end, kakabsat. Tapos na po tayo. Okay. So, I was 12 years old when I had my first menstruation. That whole year was fine. Every month akong nagkaka-period. And then yung sumunod na taon, twice a month na. And then yung sumunod na taon until I get married, once a year na lang. Until 2015, kakabsat. My husband and I were praying for a baby. And we were trying, kakabsat. We did some check-ups and everything. And so I was diagnosed with PCOS. PCOS ako na lang. I went through medication for 6 months, and in that period, I experienced a long weeks of heavy flow of bleeding, super duper big blood clots, kakabsat, and I can even use 6 to 8 pieces of adult nappy sa isang buong araw. Punong-puno yun. Wala kang makikita na puti. Covered yun ng blood. Okay? And akala ko it was just a normal bleeding noong 3 days. Pero nagtuloy-tuloy siya ng ilang weeks, kakabsat. Umabot ng maraming weeks and hindi namin alam kung nabuntis ba ako that time at nakunan ako. Hindi ko alam. But God is good, kakabsat. Hindi ako nanghihina at that time. And ayaw akong raspahin ng doktor ko. Ultrasound every 2 weeks. 3 times akong nagtitake ng gamot sa isang araw. Isang beses na pag-inom ng gamot cost us more than 1,000 pesos. So imagine nyo, kakabsat, 3 times ako umiinom ng gamot araw-araw. And kinukuha na ako ng dugo every 2 days. Biyahe papuntang city every 2 days. Nakagas-gas to, kakabsat. And then I told my husband, ayoko na. Kaya't ko usaran ti pamatik ko na, kakabsat. I wanna use my faith for my healing. So tinigil ko yung gamot. And nung time na yon, naranasan ko ang mockery at persecution, kakabsat. Pinagtatawanan nila ako kasi wala pa kaming anak ng asawa ko. Sabi nila sa akin, oh, duwati anak ko, anak, wampay kanyayo, agiya ka kasi nga banbanag, kakabsat. Pinagtatawanan ako at maging hanggang ngayon naman ay wala pa rin naman kaming baby ng aking asawa. Pero ang sabi ng asawa ko, saan nga anak itimang kumpleto ti panagayat ko kanyam. At daman ited ni Apo when no awan problema. Okay? O, di ba? Assurance. Okay. Tapos, sinisisi ko yung sarili ko. Han ko man lang may kanila kay ko ti anak ko kasya. Blah, 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 blah. Yung sinisisi ko na yung sarili ko, kabsat. Paakyat yung sisi ko. Kasi, nung sasabihin ko pa lang yung paninisi ko kay Lord, hindi ko nagawa, kakabsat. Hindi ko nagawa. At hindi ko nagawang i-blame si Lord na, Lord, naglilingkod naman ako. I'm serving for 22 years already. 8 years old, nandito na ako, 30 na ako. Lord, oh, I'm here. Bakit hindi mo na lang ibigay sa amin yung baby? Alam mo yun? Bakit pa kailangan ko ma-stress? Okay? Kung may mga musta man sa akin sa messenger, okay lang kayo magkakaanak.
O dapat magkaanak na kayo kasi 30 ka na, mga ganyan. Alam mo yung stress, kakabsat. So, ako nga, hindi ako ini-stress ng asawa ko na magkaroon ng baby. Sila pa, alam mo yung mga ganyan, kakabsat. But, to make the long story short, i-blame ko si Lord, pero hindi ko nagawa. Hindi ko kaya, kakabsat. And in that situation, pwede rin akong magtampo kay Lord. Pwede akong tumigil sa ministry, wag muna mag-church, wag muna mag-preach. But hanggang ngayon, kakabsat, I still preach. Kumakanta pa rin ako, nagsishare pa rin ako sa Bible studies, prayer meetings, if may pagkakataon, kakabsat. May tendency akong bumigay, may tendency akong umalis sa church, kakabsat. Pwede kaming magtampo mag-asawa kay Lord. Iwanan namin yung church, iwanan namin yung family, kasi hindi naman sinagot ni Lord, di ba, kakabsat? Pero doon pala nabubuo yung perfect faith, kakabsat. Doon pala natetest yung perfect faith na kapag hindi ka binigyan or kapag tinanggalan ka ng mahal mo, kapag may hindi sinigot si Lord na panalangin mo, kapag hindi mo nakuha yung gusto mo. Amen, kakabsat? Alam nyo, hindi po naging madali yung process, pero ako at ang asawa namin, we accepted it. Okay? At ito ang lagi kong sinasabi sa inyo, kakabsat, kahit magsawa kayo sa akin, kahit ayaw nyo sa akin, kahit ayawan nyo ako, kakabsat, you will never see me gone. Amen? Ingana nga ni Apo timang papano kanyak dito, you will never see me gone. Amen? Maglilingkod at maglilingkod pa rin ako sa Lord. Regardless of outcome. Amen, kakabsat. Ikaw ba, kakabsat, makikita ka ba ni Lord na wala na dito? Dahil sa may hindi ka nagustuhan? Sana makita ni Lord sa dulo ng buhay mo na nandito ka pa rin nananatiling matatag, kakabsat. At sasabihin mo, Lord, pagbalik mo, I'll meet you in the air. Lahat ng naranasan ko sa buhay, I fought a good fight of faith. Amen? Amen. Now, I want to end with this verse, kakabsat. Hebrews 11. And ang daming binanggit doon, no? Ore, basahin yung Tudyabalay kakabsat, buong nga chapter 11. Ang daming binanggit doon, faith ni ganito, faith ni ganyan, but listen to this, kakabsat. This is perfect faith, kakabsat. Listen, verse 32. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. Nakuha nila yung pinangako ng Panginoon sa kanila. Who shut the mouths of lions, 34, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword. Whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. 35, women received back their dead, raised to life again, and that's the kind of faith they have, kakabsat. But, listen to this is perfect faith, and this is the faith na sana makuha natin. There were others daw, kakabsat. There were others, hindi na pinangalanan, kakabsat. But there were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. 36, some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. 37, they were put to death by stoning. They were sawed into two. Gusto nyo yun? Lagarihin kayo ng 2 pieces. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. Verse 38, the world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. Tignan nyo to, kakabsat. Lahat ng nabanggit natin kanina, they were all commended for their faith, kakabsat. They were all commended for their faith. Laging nababanggit sina Abraham, Isaac, and Jacob, kakabsat. Laging nababanggit sila. Itong mga tao naman na to na hindi pinangalanan, pero lumaban, kakabsat, para sa faith nila kay Lord. Sabi ko nga kay Lord, Lord, kahit tuldok lang mapasama ako dyan, okay na ako. Pero parang hindi ko nga kaya. They wandered, living in caves daw, kakabsat. Listen, yet none of them, I love this, yet none of them received what had been promised.
May mga tao sa Hebrews 11 na hindi naman nila nakuha yung pangako ng Diyos eh. I mean, hindi na nila nakita or na-experience yung sagot sa prayers nila. Hindi katulad ni Noah, nila Abraham, and so on and so forth, kakabsat. Pero alam mo, namatay sila, nakapit nila Heso Kristo, kakabsat. Hindi sila tumalikod eh, hindi sila humiwalay kay Lord kahit na-solve sila into two. Kumapit sila kay Lord, kapit kung kapit, kakabsat. Ka-faith kung ka-faith. And the Bible said, they were all commended for their faith. Will you be commended sa faith mo? Alam ko, may mas marami pa ako matitinding story na isi-share soon, kakabsat. At alam ko rin sa buhay ninyo, meron pa kayong mas matitinding story sa buhay nyo kaysa sa akin. At sana mapakita mo kay Lord na perfect faith ako and you will never see me gone. Hindi mo ako makikitang umalis. Pikos ka lang. Miscarriage ka lang. Gawa na lang ulit, di ba, kabsat? Tuition fee ka lang, EDF ka lang, hindi mo ako makikitang umalis sa Lord. Nandito pa rin ako, dala-dala, baon-baon ko at magpapanatili sa akin sa finish line. Faith, amen? Alam niyo kakabsat, dati ang mindset ko pagdating ni Christ is, gusto ko pag humarap ako kay Lord, naka-white gown ako, ganyan yung wedding gown. Sabi di ba, we are the bride of Christ. So dati ang mindset ko is I'm wearing a gown, pure as white, kakabsat. Pero nung ginagawa ko to, sabi ko, sa aking malawak lang na imahinasyon, kakabsat ha, sabi ko, parang mas gusto ko na humarap kay Lord na naka-army peg, yung naka-army na suot. Hindi white gown, pero army. Many bruises, dami kong sugat, kakabsat, palatandaan ng mga laban kong tinapos para sa Panginoon. It's not about me being the bride, but it's all about the struggles that you won. The battles that you won. Paramihan tayo ng sugat, paramihan tayo ng kalyo, kakabsa, paramihan tayo ng pasa. Bakit? Yun yung magdedetermine ng faith natin. Ang panglaban sa dulo, kahit na may kahit pa. Amen? Now, who among you wants to have a perfect faith? Amen. If you want that, kakabsa, I want you all to stand up and I want us to sing this song. Waymaker, kakabsa. If you can sing with me, please. I need your help. Back up me. And hilingan natin sa Lord na, Lord, give me faith. And faith is not just believing for the impossible, but faith here, kakabsat, is believing that God exists. That God is true to His words. And if you are in the entry stage of faith, kakabsat, make it your goal to move to the second stage. Great faith, kakabsat. At kung ikaw naman ay nasa great stage ng faith, don't settle for less. Don't settle for great faith. Aim for perfect faith, kakabsat. Perfect faith in the name of Jesus. Amen? Let's sing this song, Waymaker. You are here. Moving in our midst, yes. I worship you, yes, Lord. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are touching every heart.
Waymaker,
kunin natin ang ating tinapay at juice. If you can help Sister Hanilet to distribute it, kakabsat, and make sure we stand up po, kakabsat. Continue.